pangalawa magtok. Hindi pangalawa, hindi pangatlo. Ako pala yung pinakahuli magtok. So, actually, wala na po akong sasabihin kasi lahat ng sinabi ng mga speakers, yun na yun. So, ayan po. Sa lahat po ng mga hindi nakakilala sa akin, pataas po ng kamay or what. Yan ang binayaran natin dyan. So, ako nga pala si Ramil Pendulan. Hi, Sir Ramil! Hindi po Ramil, hindi po Ramil, Ramil po. Okay? So, ayan. You can call me Ramil or sa mga single can call me anytime. Ang dami mga bago ng mga dating yung mga nag-speaker dito kanina, grabe ang lupit nila. Talaga namang sabog na sabog ang sabog na sabog yung itong room, grabe. So, grabe yung energy nila. Ayan, so Ramil Pendulan nga pala po. Ayan, so hello, so grabe yan. Unang-una, congratulations po sa lahat po ng mga awardees for sa lahat po ng mga in-awardan simula kanina. Grabe po, parang ako lang din dati na yan din po yung ko. Yan din po yung yan din po yung ako yung background ko dati na ina-award din ako ng mga elite, ganyan lahat. So, parang naalala ko yung mga dating ako. So, ang pinakamaalala ko nung in-awardan ako ng elite, hindi po ako nakapag-attend dahil nagtatrabaho po ako. So, na-receive ko na lang yung yung certificate ko. Then yun na, isa na pala daw ako sa Elite Awardee. So congratulations po sa lahat. Okay? Sa lahat ng mga high five, sa lahat ng mga mga bronze awardee natin. And sa lahat po na nandito, na pumunta dito. Ayan. So, I'm Ramil Pendulan po. Isa na pa akong dito. Isa na po ako sa libu-libong natulungan po ng negosyo natin. Actually, nag-start din ako ng pagpa-part-time. So, engineer ako by profession. Ayan, so meron ako inihanda dito na kagabi ko lang ginawa. So pagpasensyahan nyo na sa lahat ng mga slides kanina. Ayan, so Ramil Pendulan po. Ayan, isang akong electronics engineer by profession. So, pasensyahan nyo na sa picture ha. So, isa po akong dating pinakaunang trabaho ko po, isa po akong supervisor sa isang manufacturing. Ayan, then lang siguro ako nagtatagal doon, hindi ako umabot ng 1 year. Then after noon, medyo na-bored ako kasi parang feel ko hindi ko na-apply yung pinag-aralan ko. Kasi parang management, ka lang doon. Nagpapatek ka lang ng mga tao, nagtitingin ka lang, tapos yun lang, parang yun lang araw-araw yung ginagawa. Tapos, ang ko, pinaka-naalala ko, sabi ko parang hindi ko na-apply yung pinang-aralan ko. Parang ganun. So, and then, habang nagtatrabaho po ako doon as supervisor, naghanap po ako ng isang opportunity hanggang na nakapasok po ako sa mga yun ang next. Isa po akong, nakapasok na po ako sa Globe. Nag-start po ako sa pagiging site engineer hanggang sa naging QA engineer. Ayan. So, actually po, talaga, feel ko yung trabaho ko. Po kasi siya, parang nagbabantay ka lang ng mga site. So, ang ko dyan, ang specificness ko po is nag-integrate po ako ng 2G, 3G, 4G, LTE, mga ganyan. So, nagse-sell site. So, siya, hanggang umabot po ako sa 6-digit na sahod. So, masaya-masaya po sa work ko. Yan po siya, ito po siya yung work ko dati. Under po sa Globe. So, nag-integrate po kami ng mga cell site. Ayan po. Yan po yung mga, isa sa mga field ko po. Ayan, doon po ako na-assign sa Davao. So, actually po, hindi ko na-imagine na makapasok po ako sa opportunity na ganito. Ang ini-imagine ko mismo is after po ng mag-work po sa Globe is mag-a-abroad po ako. Yun po yung pinakabalak ko from the very beginning na po ako, kumbaga pa nag-start ako mag-work. Ang naging inspiration ko po kasi dito is yung uncle ko na isang mechanical engineer na very successful in life. Kasi siya yung sumusuporta po sa family namin.
lahat po ng mga needs po sa amin po lahat, siya po yung nilalapitan. So kaya sabi ko gusto ko din maging engineer. And then sabi ko gusto ko din mag-abroad. Then after po niyan, actually, parang ang nangyari dito sabi ko parang ano siya, parang may mas okay pa ba sa pag-work? Kasi bilang 6 digit po, masaya-masaya na po ako sa 6 digit. Kasi hindi po lahat ng kaklase ko, mga kaibigan ko, mga kapwa-engineer ko, is nakaka-receive po ng 6 digit. Tama. So, until, sabi ko, kasi breadwinner po kasi ako, mga lahat po ng ginagasto sa amin, sa akin po. Ultimo hanggang ngayon, sa akin din po. Kasi mga farmers lang po, mga magsasaka lang po, yung nanay-tatay ko. And then, 4 kami magkapatid. Sa 4 na magkapatid, ako po yung pinakaunang nakapagtapos mag-aral. Ako po yung nagpaaral po sa mga kapatid ko. And then, until, sabi ko, dead end na ba to? Kasi ang iniisip ko, ano gagawin after work? So sabi ko, mga asawa na ba? Ganun. So ang dami kong naisip, never ko naisip na mag-business po ako. So hanggang naisip ko na hindi na sukatan yung profession natin ngayon. So kumbaga pa, wala nang hindi nasukatan yung engineer ka ba, teacher ka ba, CPA ka ba, nurse ka ba, or ano man yung profession natin, parang walang-wala na. Sabi ko, mas nakakaya sa sarili ko kung hanggang engineer lang ako, tapos yun lang yung naabot ko na trabaho. Pero actually, very satisfied po ako sa work kasi isa po ako sa mga boss na may mga hinahawakan po na marami mga company, mga construction, na kung saan, yun po yung binabantayan ko everyday. So, nagsi-sell site po ako. Until, ang nangyari po, sabi ko, accidentally po, na na-met ko po yung Unified Products and Services sa pamamagitan ng kaklase ko. So, actually, ako po ay nag-pay-in ng parang nabilitan lang. Parang nabilitan lang or natag lang po sa Facebook. Yun po yung hindi ko makalimutan. Kasi yung kaklase ko po na high school, a nurse by profession naman yon. Sabi na sa akin, sabi na Ram, nakita mo na ba yung natag ko sa'yo? Sabi ko, anong natag mo sa akin? Hanggang sa kasi hindi ako active sa Facebook. Sinabi ko na lang, sabi ko, oo, nakita ko parang ano ito nga, ganito, ganyan. Kasi networker po yung family nila. Kung baga pa alam ko na i-invite naman ako sa pag-i-invite na naman ako. So ito yung pinaka nag-successful na in-invite niya ako na nag-oo ako kasi isa po ako sa very dreamer na mga tao na kung saan sabi ko sa sarili ko, siguro sabi ko baka wala naman mawala siguro sa akin kung mag-start ako ng pagnenegosyo. Kasi that time, okay ako sa work, pero every time na umuwi ako sa work, doon ko nakikita na kawawa din ako. Kasi actually, ako lang yung nag-iisa sa bahay. Every time na after ko mag-work. Pero doon sa work, hindi ko na i-imagine yung sarili ko kasi ang daming trabaho. Ang daming mga deadlines, ang daming mga dapat kong gagawin. Pagdating ko sa bahay, doon ko na nakikita, sabi ko, hanggang dito lang ba yung buhay na meron ako? Araw-araw na lang ba na paikot-ikot? Hanggang doon lang. So, ini-imagine ko, what if kaya, yung mga vacant ko na time, yung wala akong work, yung pag-uwi ko sa bahay, gusto ko mag-generate ng income. So never ko na-imagine na unified pala yung mapupuntahan ko. Actually, ang dami kong hinangad na business, mga traditional, pero wala akong kasangga sa family namin. Until ang nangyari ay napadpad ako sa unified kasi sabi ko, okay siya kasi nga magagamit ko or kumbaga pa, ako kasi hindi ako magaling. Hindi ako marunong magsalita. Bulol pa magsalita. Wala akong skills. So, kumbaga pa sabi ko, doon ako sa hindi makikita yung mukha ko, hindi pa ako makapagsalita. Kasi sabi ko, mag-chat-chat lang ako. So, yun yung una nakita ko sa kanya until ni-grab ko ang opportunity na to nang dahil lang sa ticketing. So, after the time na nag-start ako dito, siguro for almost a year ako ay ticketing lang. So until, kumbaga pa, every pumupunta ako sa office, nakikita ko na mga ganito maraming mga tao. Pero mahiyaan din ako nun kumbaga pa dyan lang ako sa gilid-gilid. So until nakikita ko, sabi ko, ano kayang ginagawa ng mga tao dito? So nakita ko yung mga cross lines ko, nakilala ko sila. So meron pala dito mga ganito ganyan, hanggang napadpad ako sa training,
hanggang sabi ko sa sarili ko, gusto ko din maging isang awardee. Grabe! Okay? So, sabi ko, hindi ko ba alam yung mga kumbaga pa, anong gagawin para saan. Basta sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin magkaroon ng ganyan sa kanila. So, gusto ko maging masaya habang nagbi-business. Gusto ko kumikita din na masaya na maraming benefits na hindi ka nai-stress. So, yun yung nakita ko sa kanila. Kasi ako ay nag-o-observe lang sa mga tao. So, sabi ko, paano kaya? So, sa pamamagitan ng isang desisyon, sabi ko, gusto ko maging isang awardee din. So, hindi ko makalimutan, wala pa yung mga elite. Meron dun sa Davao City, from Mindanao po ako, meron tinatawag ng mga top direct na ina-awardan. So, at least makapag-hit ka ata ng 5 to 10 ng mga direct, a-awardan ka na nun. So, hindi ko lang maano dito kasi hindi ko nalagay dito sa slides. So, yun ang naging next, nakasali po ako doon. So, until parang doon nagsimula lahat nang dahil lang sa certificate na binigay sa akin. Hanggang sa ngayon, buhay pa yung certificate na yun na parang binigay sa atin kanina sa mga awardee natin. So, yun, pinost ko sa Facebook. Hindi pa ako masyado nag-leverage doon. Nung pinost ko sa Facebook, sabi ng mga nakakakilala sa akin, sabi nila, ano namin ginagawa mo? Sabi ko, nagbi-business. Ang dami nila mga katanungan sa akin, paano daw ako nagaganyan? Bakit ako nagkaroon ng ganyan? So doon nagsimula lahat, yung mga nagtatanong sa akin ng sa business ko, kahit hindi na ako masyado nag-offer. So kumbaga pa, parang bumango yung pangalan ko sa mga tao, especially yung mga nagre-reject sa akin. So, doon